morning, good afternoon, and good evening mga palangga. This is NC Epison. Hello and welcome to another episode of Lessons in Life. Our topic for this episode is all about doing extra. Malamang napatanong kaagad kayo kung ano ang ibig sabihin ng doing extra. Well, before ko elaborate sa inyo ang tungkol sa doing extra na yan, let me first share the things that I've been through this past few months para mas maintindihan nyo kung paano ako nag-come up ng ganitong topic. Something came up unexpectedly that led me to get hurt. My emotions felt like hell. As in, I cried for several days and nights. Buti na lang, ako lang madalas na iiwan during weekdays dito sa bahay. Dahil pumapasok ang mga junakis ko sa school at ang papa nila sa work. Kaya no one knows what I've been through. One of my dear friends talked to me and asked me na huwag ko na lang sabihin ang totoo at i-confront ang concern ko kasi maiipit siya sa magiging situation kung sakali. At first, ayoko. Kasi I want to include the truth in the picture. But then, something deep inside told me na to follow what my friend asked me to do for the sake of everyone's peace involved. Days later, I still felt gloomy and hurt until something happened which helped me realize things. My first realization was, hindi ko man na-reveal kung ano ang totoo right there and then, dahil sa pakiusap ng friend ko, I know that sooner or later, the truth shall prevail and that walang hindi mabuting gawain ang magtatagal. My second realization was that ako rin pala ang makaka-benefit sa pagpili kong makinig at pagbigyan ang pakiusap ng kaibigan kong manahimik na lang muna. Why? Kasi little did I know I was doing extra. Kahit ako na ang nasaktan at naging dihado, tiniis ko at mag-isang dinama ang sakit. I even cried for a few days and nights because of what happened. Doing extra is never an easy thing to do. Yung kahit puputo ka na sa galit pero kinakailangan mong magtiis kasi ayaw mong may ibang madamay at masaktan. Yung kahit sinaktan ka na nga pero ikaw pa rin ang kailangan na magpakumbaba at umintindi. Kailangan mong lawakan ang pangunawa mo para hindi na lalaki at mas lalong gugulo ang problema. Yung kailangan pakisamahan mo pa rin nang maayos ang taong dahilan kung bakit ka nasasaktan para di na lang nila matunugan na alam mo na pala ang totoo. Para hindi lang maipit ang isang tao na nakiusap sa iyo na itinuturing mong isang matalik na kaibigan. Hindi madali at sobrang sakit, kaya kinakailangan kong mas higpitan ang kapit sa pananampalataya ko sa Diyos. Nakiusap akong mas patatagin niya ang kalooban ko at i-guide niya ako sa tamang daan na tatahakin ko habang tinatanggal niya ang sakit at puot sa puso at isip ko para nang sa ganon makayanang kong gawin ang tama at maiwasang makapanakit ng damdamin ng iba. But I could say na it's all worth it for me. Kasi may mga bagong aral akong natutunan. And surprisingly, I was doing extra that is definitely pleasing to God. Kaya sabi nila, walang masama at hindi mali ang magpakumbaba dahil yan ang mas gusto ng Diyos na gawin natin. Another realization that hit me was, hindi pala ako dihado. Sa isip ko lang pala yun. Kasi God's presence was with me and still with me all throughout the entire process that I went through. I want to end this episode by telling you na don't hesitate to do extra. Kahit mahirap at kahit masakit at times. Sooner or later, ikaw at ikaw din ang magiging masaya and most especially kasama mo si God. Kailanman hindi niya tayo iniwan kahit sa mga panahon na tayo ang nag-iwan sa Kanya. Hindi niya tayo pinabayaan kahit sa mga pagkakataong naging pabaya tayo sa buhay natin lalo na sa tungkol sa ating paniniwala sa Kanya.
At sa oras na down tayo, hindi niya tayo nakaligtaang yakapin ng mahigpit kahit tayo mismo ang bumitaw sa pagkakahawak niya sa kamay natin. Binigyan niya tayo ng liwanag sa mga panahong lugmok tayo sa kalagitnaan ng pinakamadilim na parte ng buhay natin. Kaya naway patuloy tayong manalig at piliing huwag sumuko. Magpahinga lang saglit para maging malakas ulit at maging handa na ulit sa pakikipaglaban sa bawat kakaharaping pagsubok na darating sa ating buhay. Another episode has been tackled and ended. I hope nagustuhan niyo po ang episode natin ngayon at sana may napulot po kayong aral. Share your thoughts and experiences if you like, or if you have a topic in mind that you want me to discuss with. Thank you so much for watching and listening. I hope you continue to support my upcoming episodes only here in Lessons in Life. This has been NC Epison saying, To God be the glory.